Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-click ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Naku, magtatanghalian na pala. Pupuntahan ko muna si Manang Belen at tutulungan ko siyang magluto ng pananghalian. Baka kasi magutom ang tigre naming amo at lunukin na lang kami ng buo. Ani Ramona. Pagpasok niya ng kusina ay inabutan niya si Manang Belen at si Myrna na nagluluto ng pananghalian. Manang, tutulong po ako sa pagluluto ha, sambit niya. Ay nako iha, okay na kami dito ni Myrna. Pakilinis na lamang ang kwarto ng sir mo at baka magalit yon pag nakitang di pa nalilinis ang kanyang silid. Utos ni Manang sa kanya. Nabigla siya at napailing. Naalala niya kanina kung paano nagalit sa kanya ang kanyang amo. Manang, pwede po bang ako na lang ang tutulong sa inyo dyan sa pagluluto? At si Myrna na lang po ang maglilinis sa silid ni Sir Miguel? Namiss ko po kasi ang magluto, palusot niya. Hindi na Ramona. Naumpisahan na namin ito at mabilis na lang itong matatapos. Sige na, umakyat ka na doon at maglinis at baka mamaya, abutan ka pa ni Sir Miguel sa silid niya. Sige na, habang nasa library pa ang amo natin. Mahabang litan niya sa kanya ni Manang. Napanguso siya at walang nagawa kung hindi ang sumunod sa pinag-uutos sa kanya ni Manang. Pag-akyat niya sa third floor, hindi niya maintindihan ang palakas ng palakas na kabog ng kanyang dibdib. Natatakot siya sa amo niya. Ipinilig niya ang kanyang ulo upang iwaksi ang takot. Nasa tapat na siya ng silid ng kanyang amo at kumatok ng 3 beses bago ito binuksan. Nagpalinga-linga ito at lumapit sa pintuan ng banyo. Kumatok muli ng 3 beses ngunit walang sumagot. Dahan-dahan niyang binuksan ang seradura ng pinto ng banyo at wala naman tao. Kaya nakahinga ito ng maluwag. Sinimulan niyang linisin ang kabuuan ng silid. Pagkatapos doon ay isinunod ang banyo. Habang sinasabon ang lababo ay biglang bumukas ang pintuan. Tumumbad ang bulto ni Sir Miguel na nakaboxer lang. Napasigaw siya at nagtakip ng kamay sa mukha at tumalikod. Hindi niya napansin na puno ng bula at sabon ang kanyang mga kamay. Maya-maya ay nakaramdam siya ng hapdi sa kanyang mga mata. Mabilis siya nag-hysterical at humarap muli upang buksan ang gripo sa lababo. Naghilamos siya ng mukha. Mabilis ang bawat kilos nito at hindi niya napansin na nabasa na pala ng tubig ang kanyang uniforme sa bahagi ng kanyang dibdib. Nang mahimasmasan ay napaharap siya sa kanyang amo na ngayon ay sobrang lapit na sa kanya kaya siya ay napaatras. Sir, pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Lalabas na po ako. Paliwanag niya sa kanyang amo. Hindi nagsalita ang binata. Sa halip ay iniharang niya ang kanyang braso sa daraanan niya. Nagulat siya sa ginawa nito, pero mas nagulat siya nang mapansing nakatitig ito sa kanyang dibdib na ngayon ay bakat na bakat ang suot na itim na bra. Sa sobrang hiya niya ay niyakap niya ang kanyang sarili upang itago ang kanyang dibdib. Tumikhim si Sir Miguel. Napatingin akong muli sa kanyang gwapong mukha. Sir, lalabas na po ako, makikiraan po. Sambit niya. Nabigla na lamang siya nang biglang hawakan ng amo niya ang kanyang baba at iniangat ang mukha niya habang papalapit naman ang kanyang mukha. Nabigla na lamang siya nang maramdaman nito ang malambot na labi ng kanyang amo. Napapikit siya at natuod sa kinatatayuan niya. Pilit niya itong itinulak pero hinapit nito ang batok niya at hinalikan ng mariin. Sa sobrang bigla niya ay buong lakas niya itong itinulak palayo sa kanya at nagmamadali siyang tumakbo palabas ng silid. Habang bumababa ng hagdanan ay nakasalubong niya si Manang Belen. O Ramona, tapos ka na ba sa pinapagawa ko sa'yo? Opo Manang, tapos na po. Sige po, pupunta muna po ako sa aking silid, wika niya. Pagpasok niya ng kanyang silid ay mabilis niya ito ang kinandado. Napasandal siya sa pintuan habang hawak-hawak ang kanyang labi. Ramdam na ramdam pa rin niya hanggang ngayon ang tibok ng kanyang puso. Hanggang ngayon, para pa ring may nagtatakbuhang libo-libong kabayo sa kanyang dibdib. Hindi na dapat maulit pa ang nangyaring yon. Hindi na ako papayag na mahalikan ulit ako ng aking amo. Bulong niya sa sarili.
Mabilis siya nagpalit ng uniforme at pagkatapos ay lumabas ng kanyang silid dahil tinawagan siya ni Manang upang tumulong maghanda ng tanghalian para sa kanilang amo. Ayaw niya sana pumunta sa kusina sa loob ng mansyon pero wala siyang magagawa dahil katulong siya doon. Iha, pakitawag mo ng amo natin para makapagtanghalian na siya. Utos ni Manang. Po, gulat niyan tanong. Ang sabi ko, tawagin mo na ang amo natin dahil oras na ng pananghalian. Olive, baka pwedeng ikaw na tumawag kay sir kasi may nakalimutan lang ako sa aking silid. Palusot niya. Hay nako, mamaya mo na lang kuhanin kung ano man ang nakalimutan mo. Umakyat ka na sa itaas at tawagin mo na si sir. Saad ni Olive. Wala na siyang nagawa kundi ang tumungo sa taas. Pagtapat niya sa pintuan ng kanyang amo, ay huminga muna ito ng malalim bago kumatok. Walang sumagot kaya inulit niyang muli ang pagkatok. Sir, nakahanda na po ang pananghalian niyo at pinapatawag na po kayo ni Manang. Walang sumasagot at walang nagbubukas ng pintuan. Hindi kaya nakatulog na si sir? Bulong niya sa kanyang isipan. Pinihit niya ang seradura at bumukas ang pinto. Pumasok siya ng ilang hakbang at laking gulat niya nang biglang may humablot sa kanyang braso. Napapikit siya at napasigaw sa pagkabigla nang maramdaman ang pagluwag sa pagkakahawak sa kanyang braso kahit nagmulat ito ng kanyang mga mata. Wala na ito sa kanyang harapan pero narinig niya ang paglik ng lock sa silid ng kanyang amo kaya mabilis siya napalingon sa may pintuan. Sir, kakain na daw po. Pinapatawag na po kayo ni Manang. Kandautan niyang sabi. Nakatitig lamang ito sa kanyang mukha at unti-unting lumapit sa kinaroroonan niya. Sir, lalabas na po ako. Takot niyang sabi. Why? Are you afraid of me? Tanong sa kanya ng kanyang amo. Opo, mabilis niyang sagot. Don't be afraid, I won't hurt you, I promise. Saad ng kanyang amo. Sige po, lalabas na po ako. What if I won't let you out of my room? What would you do? Nagulat siya at kinabahan sa kanyang narinig. Medyo naiiyak na siya. Ngumisi lamang sa kanya ang kanyang amo at hinaplos ang kanyang pisngi. Sa sobrang pagkabigla ay naitulak niya ito. Bigla siyang tumakbo sa may pintuan, ngunit napatda ito nang hindi niya mabuksan. Walang kaabog-abog ay binuhat siya ng kanyang amo at pabalibag na iniga sa kanyang malambot na kama. Sir, wag po. Lalabas na po ako, parang awa niyo na. Nagmamakaawang sabi niya. Bigla itong dumagan sa kanya at hinalikan ng kanyang leeg. Napasigaw siya. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw niya na umiiyak. Biglang tumayo si Sir Miguel at tumawa ng malakas, sabay binuksan ng pintuan at tuloy-tuloy na lumabas papuntang kusina. Nakahiga pa rin siya sa kama at ramdam na ramdam pa niya ang kabog sa kanyang dibdib. Nang mahimasmasan siya ay dali-dali siyang tumayo at tumakbo papuntang silid. Pagpasok niya inilak niya kaagad ang pinto at doon nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. 3 linggo na ang lumipas mula na mangyari ang ginawa sa kanya ng kanyang amo. Simula ng araw na yon, lahat ng paraan ay ginawa niya upang maiwasan na mapalapit muli sa kanya. Ginawa niya ang lahat, pati na ang magsinungaling at magpanggap na may sakit para lang wag siyang makalapit dito. Araw ng linggo at kakagising lang ni Ramona. Sinadya niya iyon dahil day off naman niya. Nais niyang magtungo sa bayan para mamasyal at alawin ang sarili. Tuwing linggo ay wala sa mansyon si Sir Miguel dahil nasa kondo siya kung weekend. Siguro dahil may babae siyang dinadala doon o kaya ay kasintahan. Paglabas niya ng banyo ay nagulat siya dahil nakaupo doon si Sir Miguel sa gilid ng kanyang kama at nakatitig sa kanya. Sir, ano pong ginagawa niyo dito sa silid ko? Gulat niyan tanong. Nagangat siya ng paningin at napamaang ang kanyang labi at sunod-sunod na paglunok ang kanyang ginawa habang hinahagod siya ng tingin sa kanyang katawan. Napayakap siya sa kanyang sarili at nanginginig ang kanyang tuhod sa kaba na kanyang naramdaman. Tumayo si Sir Miguel sa pagkakaupo at unti-unting lumapit sa kanya. Halos magkadikit na ang kanilang katawan sa sobrang lapit niya. Sir, kung may pag-uutos po kayo, pupuntahan ko na lamang po kayo sa labas pagkabihis ko. Nauutal niyang sabi. Iniiwasan mo ba ako? Tanong niya. Naku sir, hindi po. Nagkataon lang po na marami kaming ginagawa dito sa mansyon. Mabilis niyang sagot.
Laking gulat niya nang biglang hapitin ng kanyang amo ang kanyang bewang para idikit sa kanyang katawan. Halos nanlambot ang kanyang mga tuhod dahil sa kanyang ginawa. "Sir, ano pong ginagawa mo?" Kinakabahan niyang tanong. "Natatakot ka ba sa akin?" Tanong niya habang unti-unting lumalapit ang mukha nito sa kanyang mukha. Dali-dali niyang iniiwas ang kanyang mukha at pilit nitong itinulak palayo sa kanyang katawan. "Sir, magbibihis po muna ako," pakiusap niya. Tiningnan siya nito sa mata at binitawan. "Sige na, magbihis ka na." Saad niya at tuluyan na lumabas ito sa kanyang silid. Nagmamadali niyang tinungo ang pintuan upang ilak at napasandal ito habang nanginginig ang kanyang katawan sa sobrang kaba. "Ano bang ginagawa ng amo ko? Bakit siya umaakto ng ganun sa akin?" Tanong niya. Nagmamadali siyang nagbihis. Naka-jeans ito at crop top na kulay blue at tinernahan niya ito ng kulay white na rubber shoes. Binuksan niya ang pintuan at dahan-dahan na sumilip kung nandoon ang kanyang amo. Kailangan niyang umalis kagad bago pa siya nito makita. "Nawiwirduhan talaga ako sa amo kong yon. Kung hindi ko lang kailangan ng pera at bahay na matitirhan, edi sana matagal na akong umalis dito. Pero wala naman akong ibang mapupuntahan, kaya magtitiis na lamang ako at iiwas sa kanya hanggat maaari." Bulong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid at sa likod na siya dumaan upang hindi makita ang kanyang amo. Nakalabas na siya ng gate na hindi niya nakikita ang amo kaya't nakahinga ito ng maluwag. Naglakad siya palabas ng village upang makasakay ng tricycle papuntang bayan. Pagkatapos niyang makapamili ng mga gamit niya ay nakaramdam siya ng gutom kaya't kumain muna siya sa isang restaurant. Nang matapos ay pumunta siya sa park upang doon ay maglakad-lakad at magpalipas ng oras. Habang nakaupo siya sa bench at kumakain ng ice cream ay tumunog ang kanyang cellphone. "Naku, si Myrna, bakit kaya siya tumatawag?" Pagkasagot niya ng telepono ay bigla niyang nailayo sa tenga nito sa sobrang lakas ng boses niya. "Naku Ramona, asan ka ba? Umuwi ka na at nag-aalboroto ang tigrid dito sa bahay. Ano bang ginawa mo at galit na galit ang amo natin at hinahanap ka?" Pasigaw na tanong ni Myrna. "Ha? Teka, wala naman akong ginagawang mali. Saka day off ko ngayon. Bakit ako hanapin ng amo natin? Siya ang nagbigay sa akin ng araw ng linggo na day off ko." Kinakabahan niyang sagot. "Basta, umuwi ka muna dito para malaman natin kung ano ba kailangan niya sa'yo." Utos ng nasa kabilang linya. "Teka lang, day off ko ngayon, maaga pa. 1 PM pa lang at gusto ko pang mag-relax." Sagot nito sa kabilang linya. Nabigla siya sa kanyang narinig dahil hindi na si Myrna ang kausap nito. "Get back here now or you are fired, woman." Nanginig siya sa kanyang narinig at bigla niyang napatay ang kanyang phone. Dali-dali siyang naghanap ng tricycle na masasakyan upang makauwi na agad. Makalipas ang 20 minutes ay nakarating na agad siya sa mansyon ng kanyang amo. Dali-dali siyang pumasok ng gate at tumakbo papunta sa kanyang silid upang ilagay ang kanyang mga pinamili. Pagkalapag ng mga bitbit niya ay agad siyang lumabas at nagtungo sa salas ng kanyang amo. Inabutan niya doon si Manang Bilen na nakatayo at si Myrna na nakayuko. Tumikhim siya dahilan upang mapalingon sa kanya ang kanyang amo. Nabisi sa pagsiselfone at nakakunot ang noo. Tumayo ito at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. "Where have you been, ha?" Galit na tanong ng kanyang amo. Kabadong-kabado siya at ang dibdib niya, pakiramdam nito anytime it will explode. "Answer me, woman." Napapitlag siya sa sobrang lakas ng boses nito. Nangingilid na ang kanyang luha. Takot at kaba ang nararamdaman niya sa sandaling iyon. Pilit niyang ibinubuka ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumalabas dito. "And what kind of clothes are you wearing, ha?" Habol nitong sigaw. "Iho, ano ba talaga ang nangyayari at galit na galit ka sa kanya? Day off ngayon ni Ramona, kaya malaya siyang makakapunta kahit saan man niya gustuhin." Paliwanag ni Manang. Masamang tumingin si Miguel kay Manang. "I don't give a damn." Sa sobrang takot niya ay napatakbo na siya pabalik sa kanyang silid at tuluyan ang bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi na niya pinansin ang tawag nila. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay makaalis sa harapan ng amo niya. Pagpasok niya ng silid ay dali-dali niya itong inilak at iniharang ang silya
upang hindi mabuksan ang pintuan. Nahiga ito sa kanyang kama at doon ibinuhos ang lahat ng luha na kanina pa niya pinipigilan. Sunod-sunod na malalakas na katok ang kanyang narinig sa kanyang silid, pero binaliwala lamang niya ito. Ayaw niya muna makipag-usap dahil natatakot siya na baka sa sobrang galit at init ng ulo ng kanyang amo ay bigla na lamang siya nitong palayasin. Sa totoo lang ay wala siyang ideya kung bakit galit na galit ito sa kanya. "Open the door!" Sigaw ng amo niya habang malakas na kumakatok sa kanyang silid. "Manang, give me the keys." Pumihit ang seradura pero dahil nakaharang ang silya ay hindi pa rin niya ito nabuksan. Nagtakip siya ng unan sa kanyang ulo habang nakadapa sa kanyang kama. Ayaw niyang marinig ang sigaw ng kanyang amo dahil natatakot siyang mapalayas nito. Nagulantang siya nang biglang pabalyang bumukas ang pinto. Sinipa ang kanyang pintuan kaya ito ay nagiba. Gulat na gulat siyang napaupo sa kanyang kama at nakatitig sa galit na mukha ng kanyang amo. "How dare you?" Saad ng kanyang amo. Lalo siyang napaiyak at niyakap ang kanyang binti. Hindi niya alam ang sasabihin dahil natatakot siya sa maaaring mangyari. "Bakit ba nagkakaganito ang amo ko? Ano ba talaga ang nagawa kong kasalanan sa kanya?" Tanong niya sa sarili. Unti-unti itong lumalapit sa kanya habang siya naman ay sumisiksik sa sulok ng kanyang kama. "Manang, leave us," utos ng kanyang amo. "Pero iho," hindi na natapos ni Manang ang sasabihin. "I said leave us, Manang." Walang nagawa si Manang kundi umalis. Nakita niya itong kinuha ng ibang pinto at pilit isinara upang walang makapasok. Lalo siyang sumiksik sa sulok nang lumapit ito sa kanya at umupo sa gilid ng kanyang kama. "Come here!" At itinuro ang pwesto sa tabi niya. Hindi siya kumilos at yumuko lang siya at mas lalong umiyak. Bigla siyang napasigaw nang hilahin nito ang kanyang paa upang mapalapit sa kanya. Umislide ang kanyang katawan ng pahiga at hindi agad ito nakabangon sa sobrang pagkagulat sa ginawa nito. Tumayo ito at tinitigan siya. Wala nang galit sa kanyang mga mata pero wala ding emosyong makikita. Nagulat si Ramona nang bigla na lamang itong pumaibabaw sa kanya at hinalikan ang kanyang labi. Halik na banayad at mahinahon. Nakatikom ang kanyang labi at nanlaki ang kanyang mga mata sa ginawa nito. "Ramona," bulong niya, "what you have done to me?" Tanong nito at pumikit habang nilalayo niya ang labi nito sa kanyang labi. Napaupo siya sa takot. Tiningnan siya nito muli sa kanyang mga mata. Una akong umiwas. "Sir, ano po ba ang nagawa ko para magalit kayo sa akin? Day off ko po kasi ngayon kaya akala ko okay lang po na lumabas ako para makapag-relax." Humihikbing tanong niya. "You know what? I came home to see you. You have been avoiding me for 3 weeks and that's slowly killing me." Sabi ng binata. "Po?" Naguguluhan niyang tanong. "Nothing. Forget what I have said to you. Just don't go anywhere today. Stay home." Saad nito at sabay tayo palabas ng kanyang silid. Makalipas ang ilang minuto ay isa-isa nang naglapitan sa kanya sila Manang na punong-puno ng pag-alala. "Sus Mariosep Iha, ano ba ang nangyayari at nagkakaganoon ang taong yon?" Tanong ni Manang Belen. "Wala po akong alam. Umalis lang po ako ng maaga dahil day off ko naman po. Namili lang po ako sa bayan ng ibang personal ko pong gamit." Paliwanag niya. "Sa tingin ko, Ramona, ay may gusto sa iyo ang amo natin." Saad ni Mirna at nagtanguan na din ng ibang kasambahay. "Ha? Paano mangyayari yon? Di naman namin kilala ang isa't isa at hindi naman kami laging nakikita ni Sir." "Baka nagkakamali ka," sagot niya. "Hay nako, basta sa kinikilos ni Sir Miguel, alam ko at ramdam ko na may pagtingin siya sa'yo. At nagalit siya dahil pa-sexy ang suot mo." Nakangusong litanya ni Mirna. "Pero hindi, imposible ang sinasabi niya. Sigurado ako may kasintahan ng aming amo o kaya maraming babae ang nakapaligid sa kanya na higit na nagagandahan at nagseseksihan pa." Bulong niya sa sarili. Inayos ni Neil ang pintuan ng aking silid ng araw ding yon at tahimik lamang din siya habang ginagawa ito. Nakakapanibago samantalang dati ang ingay-ingay nito at sobrang kulit pero ngayon hindi niya ako sinusulyapan man lang. Bakit ganoon na lamang ang pagkagalit ni Miguel kay Ramona? Totoo nga kayang nagkakagusto na siya sa dalaga? Sabay-sabay nating alamin
sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!